Magandang gabi mga ka-Serene. Ako po si DJ Serene at tonight, may kwento akong hatid na siguradong hahapil sa inyong mga puso. Kwento ito ng isang seaman na malayo sa kanyang misis, habang ang asawa niya naman ay may kumpare na hindi lang basta kaibigan. As the days go by, ang simple pagkakaibigan ay unti-unting nauurong sa mapait na tukso. Isang kwento ng betrayal, temptation, at mga choices na pwedeng magbago ng buhay. Tara, makinig tayo at alamin kung paano natupok ang kanilang pagmamahal. DJ Serene, noong mga unang taon ng kasal namin ni Marga, parang walang makakatalo sa saya namin. Tila ba kami lang dalawa sa mundo. Alam ni Marga na walang ibang babae na makakapalit sa kanya. Pag-uwi ko galing barko, ang saya-saya namin, siya ang maghihintay sa akin sa harap ng bahay, palaging may yakap at halik. Wala akong ibang iniisip kundi siya, at ganun din siya sa akin. Naglalakad kami sa tabi ng beach, magka-holding hands, at tuwing titingin ako sa kanya, ang saya niyang tignan, yung mga mata niya na parang nagsasabing, "Ikaw lang ang para sa akin." Kami ang bida sa sariling kwento, at ang bawat araw ay puno ng tawa, halakhak, at mga pangarap na sabay naming binubuo. Naalala ko pa yung mga hatingabi na matutulog na kami, pero ang saya-saya pa rin namin. Nagsasabi siya ng mga kwento tungkol sa buhay, mga pangarap namin, mga plano. Madalas kaming magtawanan habang ang init ng katawan namin ay nagmimisto lang kahit anong bagyo ay hindi makakasira sa amin. Wala na akong hinangad kundi ang makapiling siya habang buhay, na magkasama kami sa bawat yugto ng buhay, sa hirap at ginhawa. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, napansin ko rin na habang tumatagal ang panahon, parang may mga bagay na hindi nakasing saya ng dati. 3 taon na ako sa barko at tuwing uuwi ako, nararamdaman ko na parang may nagbago. Parang may mga pagsubok na hindi namin kayang pagtagumpayan. At sa bawat pag-alis ko, nagiging mas malapit si Marga kay Andre, ang kumpare ko. 3 araw na lang bago ako maglayag ulit. Bago ko pa malaman kung anong mangyayari sa amin ni Marga, gusto ko pa sanang magtulungan kami. Pero ngayong mga huling araw ko sa bahay, ang pakiramdam ko, tila may mga lihim siyang itinatago sa akin. Wala akong ibang choice kundi maghintay, magdasal at sana magkaayos kami bago ako umalis. Pero kahit ganoon, may isang bahagi ng aking puso na nagsasabing hindi na ito ang Marga na kilala ko noon. Habang binabaybay ko ang mga huling araw ko sa bahay bago maglayag, mas lalong lumalakas ang kaba ko sa dibdib. Hindi ko pa alam kung anong nangyayari kay Marga, pero ang mga pahiwatig parang tula ng kalungkutan na dahan-dahang binabaybay. Lahat ng sinasabi ng mga mata ni Marga at mga kilos niya may iba ng ibig sabihin. Isa sa mga huling araw na yon, habang nag-aalmusal kami, nakita ko siyang nakatingin sa cellphone niya, isang ngiti na para bang may tinatago, parang hindi. Na siya ang dating Marga na palaging nagsasabing, "Love, nandito lang ako." Hindi ko na pinansin pa. Alam ko na may mga kaibigan siya, pero ang hindi ko matanggap, si Andre, ang kumpare ko, ay palaging ang dahilan ng mga pagkikita nila. Lagi silang magkasama at hindi ko na kayang i-ignore pa. "Marga, anong oras ka babalik mamaya?" Tanong ko, may halong kaba at pagtataka. Naramdaman kong may iba sa galak niyang pagpapasikat sa mga araw na yon. "Love, may meeting lang kami ng mga kaibigan ko." "Wala ka nang dapat ipag-alala," sagot niya. Matamis ang ngiti pero may pagtatago sa mata. Hindi ko alam kung alin ang totoo at alin ang isang palusot lang. Sinubukan ko lang magtiwala, pero parang may buo ng parte ng puso ko na nagsasabing may nangyayari sa kanila ni Andre. Naalala ko nung unang beses na nakilala ko siya.
Mabait? Si Andre matagal ko ng kumpare, ngunit iba na ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipagwalang bahala ang mga sulyap nila sa isa't isa, ang mga titig na para bang may lihim na hindi ko alam. Parang ako ang nanonood sa gilid ng kwento nila na hindi ko kayang yakapin. Si Marga, hindi ko na rin siya kilala. Sa mga araw na nagtatagpo kami, parang wala na yung init ng pagmamahal. Sa mga huling linggo bago ako umalis, hindi ko naramdaman ang pagnanais niyang mapalapit sa akin. Imbes parang may space sa pagitan namin at hindi ko na alam kung ano ang ugat ng distansya. Kung minsan, nagpapanggap lang siya, pero may mga saglit na tingin, mga kumpas ng kamay na nagpapakita ng hindi pagkakaintindihan. Isa sa mga gabing iyon, habang nag-aayos siya ng gamit, narinig ko na naman ang tunog ng cellphone niya. Lumingon ako at nakita kong binasa niya agad ang message. Nagkibit balikat siya at ngumiti ng mahina. Dali-dali niyang itinago ang cellphone sa bag niya. Marga, anong message yan? Tanong ko, hindi na kayang pigilin ang takot at duda. Nothing, love. Huwag mong gawing issue. Kumpare lang, sagot niya nang may halong alanganin, parang gusto niyang tapusin ang usapan. Si Andre na naman? Tanong ko, na may kasamang hinagpis. Hindi ko kayang hindi itanong, kaya't ito na lang ang lumabas sa bibig ko. Sumang-ayon siya sa isang pango at matamis na ngiti, pero hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng mga mata niyang iyon. Matagal na naming kumpare si Andre, ngunit ngayon, ang nararamdaman ko sa bawat halakhak nila, bawat kwento nila, ay isang dagok sa puso ko. Masaya sila, pero hindi ako kasali. Iyon ang pakiramdam ko sa bawat sandali ng pagiging magkasama sila. Love, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ko, naguguluhan pero hindi ko kayang ipilit pa. May isang parte ng akin na hindi na kayang patagilid lang. Oo, love, wala kang dapat ipag-alala. Muling umalis si Marga. Habang siya'y papalabas ng bahay, muling bumulaga sa isip ko ang isang bagay. Paano kung matagal na nilang binabaliwala ang mga saloobin ko? Paano kung ako lang ang hindi nakakaalam ng buong kwento? Ilang oras na lang, aalis na ako. Pagbalik ko sa bahay, parang lahat ng pader ng aking kaluluwa ay nag-crumble. Kahit na anong pilit ko nang magtulungan kami ni Marga, parang ang hirap na. May mga saglit ng pagnanasa na ang puso ko ay parang wala ng ibang makakapagpasaya kundi siya. Pero hindi ko na alam kung anong klase ng pagmamahal ang natira sa amin. Ang mga salita, ang mga pagnanasa, lahat ay nauurong sa mga maling pahiwatig na masakit tanggapin habang si Marga ay abala sa kanyang mga gamit. Hindi ko kayang magpigil. Ang mga huling tanong na naglalaro sa isip ko ay tila mga buto ng kasinungalingan na nagsisimulang mag-ugat. Marga, bakit parang hindi ka pa handa sa pag-alis ko? Tanong ko. Tinanong siya ng may pag-aalalang sa puso. Alam kong may mga bagay na hindi ko kayang iwasan at ito na yata ang huling pagkakataon ko para tanungin siya ng direkta. Si Marga ay nagpatuloy lang sa paghahanda, parang walang nangyari. Hindi siya tumingin sa akin, hindi siya nag-reply agad. At yun, ang mata ko ay lumingon sa pinto. Pinto na nagiging saksi sa mga lihim na hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Naisip ko si Andre ba ay dumaan na naman kanina? Bakit biglang naging tahimik ang lahat? Bakit hindi ko na siya maramdaman katulad ng dati? Tulad ng isang malamig na hangin, bigla kong naramdaman ang kanyang presensya. Love, okay ka lang? Tanong niya. Halos parang hindi siya naninindigan sa mga salitang iyon. Pero sa bawat tanong na iyon, naramdaman ko na may ibang dahilan siya kung bakit binanggit niya si Andre. Okay lang ako, Marga. Pero ikaw, love, okay ka ba?
Sagot ko, pinilit ko mang magpanggap. Pero ang mga mata ko ay puno ng hinagpis. Nakatingin na ako sa kanya at sa bawat saglit ng katahimikan, hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang mga pagsubok sa aming relasyon. Bakit, love? Parang gusto mong magmukhang may problema tayo? Tanong ni Marga, ngunit ang tono niya ay puno ng defensiveness na hindi ko na kayang baliwalain. Ngayon ko lang naramdaman ang tindi ng galit at takot sa sarili ko. Hindi ko na kayang magpigil. Marga, may nangyayari ba sa inyo ni Andre? Tanong ko, hindi ko na kayang pigilin. Hindi ko na kayang isantabi ang mga iniwasang sagot, ang mga hindi nasabi, at ang mga sulyap nilang hindi ko kayang ikuble. Matapos ang mga saglit na katahimikan, tumingin siya sa akin ng direkta. At doon ko na naramdaman ang matinding sakit ng katotohanan. Wala kang dapat ipag-alala, love. Huwag mong gawing issue, okay? Sagot niya, pero sa mga mata niya, may mga titig na parang nagsasabing may tinatago siya. Sa mga salitang iyon, parang ang lahat ng pag-aalala ko ay tumahimik at naging buo. Alam ko na, si Andre at Marga, hindi ko na kayang itanggi. Ang lihim na tinatago nila ay ngayon lumantad sa harap ko. Ang mga halakhak nila sa mga nakaraang linggo, ang mga kwento nilang hindi ko kailanman narinig, ang mga titig nilang puno ng lihim na hindi ko kayang pakawalan. Bakit, Marga? Tanong ko, at naramdaman ko ang puso ko na parang wasak na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung may nangyari, sana ay sinabi mo na. Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin. Habang ang bawat segundo ay dumadaan, natagpuan ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ko alam kung paano ko lalabanan. Ang mga tanong ko walang kasagutan. Nang matapos ang mga sandaling iyon, hindi ko na kayang manatili pa. Ang sakit ay hindi kayang buhatin pa. Pinili ko nang lumabas ng bahay, kahit na ang puso ko'y pilit na kumakapit sa nakaraan namin. Bago ako pumasok sa barko, hindi ko na kayang balikan pa. Ang lahat ng nakaraan, sa huling saglit ng aking pag-alis, tila nabura na. Marga at Andre, sila ang naging dahilan ng lahat ng kalungkutan na nararamdaman ko ngayon. Ang barko ay nag-aalala sa akin, ngunit ang sakit na iniwan nila sa puso ko, hindi ko alam kung paano ko iyon tatanggapin. Sila ang mga hindi ko na kayang tawagin pang mga mahal ko. Ang unang linggo ko sa barko ay parang walang katapusan. Hindi ko kayang ilihim pa ang sakit na nag-aalab sa dibdib ko. Minsan, sa gitna ng mga dagat, ang lahat ng alon ay parang mga galit na tanong na patuloy na gumugulo sa aking utak. Kung saan-saan ako tumingin, parang may mga mata akong nakakakita ng lahat ng mali. Ang bawat pagdapo ng araw sa aking balat ay hindi ko naramdaman. Wala akong makitang maganda. Lahat ay gray, malungkot at malamig. Minsan, sa mga tahimik na gabing iyon, habang ang barko ay dahan-dahang lumulubog sa mga alon, pinipilit kong matulog. Pero ang mga mata ko ay hindi kayang magsara. Bawat minuto na lumilipas, iniisip ko kung ano ang nangyayari kay Marga sa bahay. Ang mga larawan na nakita ko sa cellphone ng kaibigan ko, hindi ko na kayang kalimutan. Si Marga, ang asawa ko, ang pinakamamahal ko, na ngayon ay kasama si Andre, ang kumpare ko. Walang nagbago sa aking katawan, pero ang puso ko'y natutunaw. Lahat ng mga plano namin, mga pangarap na itinaguyod namin, ang mga salitang magkasama, tayo habang buhay, parang mga pira-pirasong salamin na ngayon ay nagkalat sa harap ko. Hindi ko kayang pag-isipan na ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Pare, okay ka lang? Tanong ng isang kasama ko sa barko. Si Mark, habang ako'y nakaupo sa gilid ng deck. Hindi ko siya sinagot.
Hindi ko kayang magsinungaling pa. Kung may mga salita mang gustong lumabas, wala akong lakas. Pare, hindi mo ba kayang mag-move on? May pamilya ka pa rin. Gusto mo bang buhayin ang mga pangarap mo para sa kanila? Tanong niya. Hindi ko alam kung anong klaseng galit at awa ang nararamdaman ko. Hindi ko siya kayang sagutin. Ang sagot ko lang ay ang mga alon ng dagat na patuloy na dumadagundong sa aking tenga. Ang mga gabi ay naging mahirap. Madalas, umiiyak ako mag-isa, nagtatago sa aking mga kwarto, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Bawat luha na dumadaloy sa aking mata ay parang sumasalamin sa mga pangarap na tinangay ng hangin. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang araw na kasunod, paano ako magpapatuloy. Naglakbay kami ng ilang linggo sa dagat at habang ang mga araw ay lumilipas, nararamdaman ko na parang isang malaking pangarap na lang ang buhay ko. Iniisip ko kung anong buhay ang naiwan ko sa likod ng dagat. Ano na ba si Marga? May ibang buhay na ba siya? Si Andre? Siya ba ang dahilan ng lahat ng ito? Hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko kayang kalimutan ang mga larawan na sa bawat sandali ay bumabalik sa aking isipan. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga bagay na noon ay tapat at masaya. Ngayon ay puno ng kasinungalingan. Ang buhay sa barko ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng mga kasalanan ko. Wala akong magawa kundi ang magpatuloy, magtrabaho at magtiis. Sa bawat galaw ng barko, sa bawat oras na lumilipas, ramdam ko ang paglisa ng bawat pangarap. Isang hating gabi, habang ang barko ay nagpapalakas ng alon, napansin ko na ang ibang mga kasama ko ay masaya. Ang tawanan nila, ang kwentuhan, parang mga pahirap na ingay na tumutusok sa aking tainga. Kailangan ko pa ba ito? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Mas gusto ko na lang maging mag-isa. Sa mga gabing tahimik, natutunan kong tanggapin na hindi ko na kayang magpatawad. May mga bagay na hindi kayang iwasan at hindi ko kayang balikan ang isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang barko, ang dagat, ay nagiging aking kaligtasan. Ang alon ng dagat ay para bang nagsasabi sa akin na walang katapusan ang lahat ng ito. Ngunit sa loob-loob ko, umaasa pa rin ako na baka balang araw, magising akong wala na ang lahat ng sakit na ito. Ngunit habang ako'y naglalakbay sa mga alon, alam ko, hindi ko na kayang maging buo pa. Ang buhay sa barko ay patuloy na hindi ko maintindihan. Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimula akong mag-isip ng malalim. Laging buo ang katawan ko, pero ang utak ko ay tila isang dagat na puno ng alon, palaging magulo, palaging matindi. At sa lahat ng ito, mas pinili ko pa ring magtago. Mas pinili ko ang hindi magtanong, hindi mag-usisa. Hindi ko kayang malaman ang mas matinding sakit na maaaring mangyari pa. Hanggang isang araw, habang ako'y naglilinis ng aking kwarto, isang mensahe ang dumating. Nagbukas ako ng cellphone ko at tumambad ang pangalan ng isang hindi kilalang numero. Walang masyadong detalye, kundi isang mensaheng may kalakip na litrato. Pare, nakita ko si Marga, kasama si Andre sa SM. Sila yung magkasama na may mga halakhak, parang wala nang bukas, hagupit. Parang isang malupit na suntok sa sikmura. Ang litrato ay kumakalat sa aking isip. Ang larawan ni Marga kasama ang kumpare ko na masayang naglalakad sa SM. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang impormasyong ito. Ang unang reaksyon ko ay ang pakiramdam ng matinding sakit. Ang sakit na parang iniiwasan ko na matagal. Nang makita ko ang litrato, ramdam ko na ang bawat pangarap na binuo ko sa kanya ay nagiging pira-piraso. Ang mga halakhak nilang magkasama ay parang mga tinik na dahan-dahang dumudurog sa aking puso.
Tinutukso ako ng mga alon, tinatanong kung paano ko kakayanin ang mga ito. Agad kong tinawagan ang kausap ko. Pare, paano mo nasabi yan? Sigurado ka ba? Tanong ko. Ang boses ko'y may kalakip na galit at takot. Pare, alam ko, hindi ko na kayang magsinungaling. May mga kaibigan kami na nakita silang magkasama sa SM. May mga larawan pa. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi ko kayang ilarawan sa mga salita. Ibinagsak ko ang cellphone ko at lumuhod sa harap ng mga alon ng dagat. Bakit ako pa? Bakit ako ang pinili ng pagkakataon na maging tanga? Bakit ako na lang ba ang naiwan sa dilim na ito? Tinutukso ako ng mga ulap, tinatanong kung hanggang saan ko kayang magsakripisyo. Pagkatapos ng mga saglit na katahimikan, nakatulala ako sa dagat. Ang mga alon ay parang nagsasabi ng hindi kayang unawain na sakit. Hindi ko na kayang kontrolin ang takbo ng aking isip. Lahat ng iniwasan kong tanong ay parang muling bumangon ng walang kalutasan. Si Marga, ang asawa ko, ang pinakamamahal ko, ay nag-aakto na parang hindi ako kailanman naging parte ng buhay niya. Paano ko pa babangon? Tanong ko sa sarili ko. Paano ko pa itutuloy ang mga pangarap na ito? Ang mga gabing nagdaan ay parang isang walang katapusang sakit. Patuloy ko siyang iniisip at ang mga salitang sinabi ng kaibigan ko ay paulit-ulit sa aking ulo. Ang masakit na katotohanan, hindi ko na kayang itago pa. Ang mga ulap ng dagat ay nagiging mas mabigat. Sa tuwing naiisip ko siya, si Marga na parang wala nang pakialam sa mga pangako namin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kayang bitawan ang relasyon namin. May mga gabing pilit kong tinatanggap na baka ito na ang huling laban na magagawa ko. Ngunit may mga pagkakataon na ang sakit na ito ay gumugulo sa puso ko. Gusto ko pa siyang pag-usapan, ayusin, pero paano kung siya mismo ay hindi na handa? Ang bawat araw na lumilipas sa barko ay parang isang laban na hindi ko kayang tapusin. Ang sakit ay nananatili, dumadaloy sa ugat ko, paulit-ulit na gumugulo sa aking isip. Minsan naiisip ko na baka natutunan ko na lang talagang magpanggap na okay lang. Bawat tanong na pumapasok sa aking ulo ay sagot na hindi ko kayang tanggapin at ang mga alon ng dagat ay patuloy na dumadapo. Nagpapahirap sa akin ng hindi ko nakikitang hangganan. Hanggang isang araw, isang mensahe na naman ang dumating. Walang nakasulat na pangalan, ngunit mula pa rin sa isang hindi kilalang numero. Ang mga letra ay bumangon sa screen na parang mga nakaluhod na pangako na nasira na. Pare, nakita ko si Marga at si Andre na lumabas mula sa Sogo Hotel. Ang saya nila, parang walang problema. Malinaw na wala na silang pakialam sa iyo. Sa bawat salita ng mensahe, parang isang malupit na hampas sa aking muka. Hindi ko na kayang kontrolin ang mga alon sa aking dibdib. Ang sakit ay tumama ng matindi, parang pinutol na ang aking katawan at ang puso ko'y nawalan ng lakas. Bumalik ako sa aking kwarto. Hindi ko na kayang magpatuloy sa mga gabing iyon. Hindi ko na kayang magsinungaling na ang lahat ng ito ay hindi nangyayari. Lumabas ako sa deck, nakatingin sa malalayong alon, ngunit ang mga mata ko'y hindi nakakita ng anuman kundi ang mga larawan sa aking isipan. Marga at si Andre, nagmumukhang walang malasakit. Sogo Hotel, ang lugar na para bang isang simbolo ng lihim na koneksyon nila. At habang sila ay masaya, ako ay naiwan sa mga alon na patuloy na bumabagsak sa aking katawan. Bakit ako? Bakit ganito na lang? Tanong ko sa sarili ko habang tumutok sa alon ng dagat. Naramdaman ko ang sakit na parang isang kalawang na unti-unting kumakalat sa aking katawan. Paano na ang mga pangako namin? Ang mga pangarap na binuo namin ni Marga,
ngayon ay nagiging mga bangungot na hindi ko na kayang takasan. Hindi ko na kayang magpigil. Pumunta ako sa isang sulok ng barko at pinatay ang cellphone ko. Ayokong magkausap pa ng kahit sino man. Ayokong marinig ang mga bagong balita. Ayokong marinig ang sakit na ipinapadala nila sa akin. Hindi ko na kayang magpatawad. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Habang ang barko ay patuloy na lumulubog sa dagat, naisip ko, paano ko pa gagawin ang mga susunod na hakbang ko? Paano ko itutuloy ang buhay ko kung ang aking asawa ay hindi na marunong magpahalaga sa akin? Isang araw, habang nakatambay ako sa deck, nakita ko ang isang kasamahan ko, si Raul, na dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi siya tumingin sa aking mata. Alam niyang may nararamdaman akong masakit. Hindi ko siya tinanong. Alam ko na kung anong sasabihin niya. Pare, may nakita na naman ako. Ang sabi nila, si Marga at si Andre ay parang hindi na nila kayang itago. May nakita na naman sila sa isang restaurant. Masaya silang magkasama, tulad ng dati. Hindi ko na kayang magpigil pa. Ang sakit, ang pagkalito, ang pagsisisi, lahat ay nagbabalik. Sa kabila ng dagat, sa kabila ng malalayong alon, ako ay isang tao na nawawala na sa kanyang sarili. Hindi ko na alam kung anong lugar ang aking tinatahak, kung saan ako maghahanap ng mga sagot sa mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Bakit ako? Tanong ko sa sarili ko habang ako ay nakatambay sa deck. Bakit ako pa ang naiwang mag-isa? Ang mga alon ay patuloy na dumadapo sa barko, ngunit sa mga araw na iyon, wala akong naramdaman kundi ang matinding bigat sa aking dibdib. Ang buhay ko sa barko ay parang isang walang katapusang araw ng kadiliman. Ang hangin na dumarampi sa aking mukha ay parang mga paalala ng mga araw na ang lahat ng bagay ay masaya. Mga araw na masaya pa kami ni Marga. Mga araw na hindi ko pa nararamdaman ang sakit na ito. Minsan hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko na kayang magpanggap na kaya ko pang magsimula. Hindi ko na kayang lumaban pa. Ang mga ulap sa langit ay parang mga anino ng lahat ng mga pangarap na nasira. Ang barko, ang dagat, pati ang bawat galaw ng hangin, lahat ng ito ay tumutok sa isang punto, ang punto na hindi ko na kayang balikan ang mga araw ng kaligayahan namin ni Marga. Habang ang mga kasamahan ko sa barko ay masaya, ako ay nag-iisa sa aking kwarto. Ang mga tawanan at kwentuhan nila ay naririnig ko lang sa labas ng pinto, ngunit sa loob ng aking kwarto, ako'y nakatambay sa madilim na sulok. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Hindi ko kayang magtago ng mga emosyon ko, lalo na't natutunan ko na rin na wala na akong makakamtan pa mula kay Marga. Nagising ako isang gabi mula sa isang mabigat na panaginip, na ang puso ko'y parang sinasakal. Tumayo ako at dumiretso sa deck ng barko. Ang malamig na hangin ay kumalabit sa aking balat, ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Ang iniisip ko lang ay si Marga. Si Marga na ang mga mata ko ay patuloy na nakakakita ng mga larawan ng kanyang pagmumukha. Ang mga pagmumukha ni Andre, na nagsasama na silang dalawa. Patuloy na natatawa at masaya habang ako ay naiwan sa mga alon ng dagat. Hindi ko na kayang tanggapin na ako ay isa na lang bahagi ng isang matandang kwento. Naglakad ako patagilid ng deck, habang ang barko ay patuloy na umuusad sa gitna ng dagat. Ang langit ay madilim, at ang mga alon ay tila may sariling buhay. Naramdaman ko na parang ang bawat pagdapo ng alon ay may kasamang mga katanungan na tumutok sa aking isip. Kung hindi na ako mahal ni Marga, kung ang puso niya ay para kay Andre, bakit pa ako maghihintay? Sa mga sandaling iyon, ang tanging sagot ko ay ang mga alon. Ang mga alon na patuloy na dumadapo sa barko.
Walang pakialam sa mga nararamdaman ko. Wala nang kwenta, sabi ko sa sarili ko. Ang boses ko ay may halong sakit at galit. Wala nang pag-asa. Habang ang barko ay patuloy na naglalayag, napansin ko na parang nawawala na ako sa sarili ko. Ang lahat ng nararamdaman ko ay puro sakit. Ang sakit ng pagkatalo, ng pagsisisi, ng pagkabigo. Hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko dahil iniwasan ko na ang katotohanan mula sa simula. Iniiwasan ko ang mga palatandaan, ang mga mensahe na patuloy na dumadating sa aking cellphone. Ang bawat mensahe, ang bawat larawan ay nagdudulot lamang ng sakit at kalituhan. Naramdaman ko na parang walang layunin ang lahat. Kung hindi ko kayang baguhin ang takbo ng aking buhay, kung hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari sa amin ni Marga, siguro mas mabuti pang wakasan na lang lahat. Ang mga tanong ay patuloy na bumangon at ang tugon ko ay ang malamig na hangin na dumadapo sa aking katawan. Sa ilang mga sandali, tumingin ako sa malayo, parang may mga mata na bumabalik sa akin mula sa dilim ng dagat. Kung hindi ko na kayang magsimula pa, kung hindi ko na kayang magsikap para sa isang relasyon na hindi ko na kayang itaguyod, mas mabuti pa bang wakasan ko na lang? Bilang isang seaman, nakasanayan ko na ang maglakbay ng mag-isa. Pero sa gabing iyon, ang takot ay muling dumapo sa akin. Ang takot na baka hindi ko na kayang magpatuloy, na baka hindi ko na kayang magsimula ng bago. Tumayo ako sa tabi ng barko at nilapitan ng bakod. Ang hangin ay parang humihilom ng sakit, ngunit hindi ko na kayang itago pa ang mga tanong sa aking puso. Isang hakbang lang ang layo ko sa dagat. Isang hakbang lang at lahat ng sakit ay matatapos. Isang hakbang lang at hindi ko na kailangan pang magtiis. Bago ko pa magawa iyon, narinig ko ang isang sigaw mula sa likod ko. "Pare, anong ginagawa mo?" Si Raul, ang kaibigan ko sa barko. Nang makita niya ako, tumakbo siya agad upang pigilan ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga braso ko at pinigilan akong magpatuloy. "Pare, wala kang pupuntahan kung ganito ang gagawin mo. Hindi mo kayang tapusin ang lahat ng ito sa ganitong paraan. Kung magpapatuloy ka, may mga taong apektado at hindi lang ikaw, ipinikit ko ang mata ko. Hindi ko na kayang magpatawad, hindi ko na kayang maging tanga. Pare, hindi mo alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito. Hindi mo pa alam ang lahat." Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at bumalik sa loob ng barko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Alam ko lang na ang bawat hakbang ko ay masakit at ang mga alon ng dagat ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. DJ Serene, ang mga araw sa barko ay tumatakbo ng mabilis, ngunit ang bawat araw na lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Ang bawat oras na lumilipas, ako'y hindi makapagtago ng sakit sa aking mga mata, sa aking mga isip, at sa aking puso. Sa bawat alon na tumatama sa barko, para bang binabalik ako sa mga araw ng kaligayahan, mga araw na puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Pero ngayon, lahat ng iyon ay isang alaala na parang unti-unting nauurong at nawawala. Minsan, habang ang barko ay patuloy na lumulubog sa mga alon, napapaisip ako, hanggang kailan ko pa kaya itago ang sakit na ito? Hanggang kailan ko kayang magpanggap na hindi ko nakikita ang mga palatandaan, ang mga mensaheng hindi ko kayang tanggapin? At sa mga sandaling iyon, dumating sa aking utak ang isang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kailangan ko bang harapin siya? Kailangan ko bang tanungin siya tungkol sa lahat ng ito? Isang araw, habang nakatambay ako sa deck, pinili kong kunin ang aking cellphone. Minsan pa, hindi ko kayang magpigil. Ang tawag ay hindi ko na kayang ipagpaliban pa. Tumunog ang aking telepono, at sa mga sandaling iyon, hindi ko na alam kung anong magiging sagot ni Marga. Pero wala akong magagawa kundi sumubok. Pinindot ko ang pangalan ni Marga.
at ang puso ko'y mabilis na nag-umpisa ng malupit na pag-ibig at takot. Nagring ang telepono at sa bawat tunog ng bawat ring, ramdam ko na parang ang oras ay humihinto. Parang ang bawat minuto ay isang taon ng paghihintay. Nang sumagot siya, narinig ko pa ang boses niyang parang walang nararamdamang kahit anuman. "Hello? Babe? Anong kailangan mo?" Ang boses niya parang wala na akong kasamang init o pag-ibig. Ang pakiramdam ko, ako na lang ang naghihintay ng sagot na hindi ko kayang tanggapin. "Marga, bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit ko nalaman lahat ng ito? Andre, lagi kayong magkasama. Iba na kayo, di ba?" DJ Serene, tahimik siya sa kabilang linya. Ang mga sandaling iyon ay parang napakatagal at ramdam ko ang bigat na pumipigil sa aking mga salitang susunod. "Babe, ano ba ito? Ano ba talaga ang nangyari sa atin?" Nag-aatubili siya. Ngunit sa huli, narinig ko siya na nagsalita ng dahan-dahan. "Wala naman talagang nangyari, hindi ko lang kayang ipaliwanag. Hindi ko rin kayang makita ka na malungkot. Gusto ko lang sanang maging masaya. Dito, halos magdilim ang mundo ko. Si Marga, ang asawa ko, ay patuloy pa rin na tinatanggi ang lahat ng bagay. Hindi ko alam kung papaano ko ia-absorb ang lahat ng sinabi niya. Walang kasalanan si Andre? Lahat ng oras na nag-isa akong mag-isip, ito ba ang katotohanan na dapat kong tanggapin? Siya, ang asawa ko, ay tila wala nang pakialam. Hindi niya kayang tanggapin ang ginawa niya sa akin. At sa lahat ng mga pag-uusap na ito, ang sakit ay tumama pa rin. Hindi ko na kaya. "Marga, ang hirap. Nandito ako sa barko, naglalakbay at iniisip. Pero nandyan ka. Masaya ka na may kasama kang iba. Sigurado ako, may nararamdaman na kayong iba ni Andre. Alam ko, hindi mo na kailangang itago pa." Tahimik siyang sumagot at bago pa siya magpatuloy, naisip kong huwag nang magtanong pa. Wala nang silbi, wala nang katotohanan na gusto ko marinig. Ang buong relasyon namin ay naubos na sa mga kasinungalingan at pagtatago. Isang linggong wala akong matanggap na pag-amin mula sa kanya at hindi ko na kayang ipagpatuloy pa. "Hindi ko na kayang magsinungaling, Marga," sabi ko. "Wala nang kwenta. Ang lahat ng ito ay natapos na. Paalam na." Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, naputol ang tawag. Tumambad ang malamig na tahimik sa barko. Parang ako ay naiwang mag-isa sa dilim ng gabi. Ang lahat ng sakit, lahat ng nagdaang araw, wala na akong lakas na kalabanin pa. Nasa opisina ako ng barko ng araw na iyon. Nagpasya na akong magpaalam. Nagbigay ako ng huling abiso sa mga kasama ko. Nagsabi ng mga huling salita ng pasasalamat at ang huling desisyon ko ay hindi na magpatuloy sa pagbabalik sa Pilipinas. Kung dati puno ng pag-asa ang mga plano ko, ngayon wala nang ibang nais kundi magtago mula sa isang mundo ng pagkatalo at sakit. "Pare, aalis na ako," sabi ko. Kay Raul, ang kaibigan ko sa barko. Hindi ko na kayang magpatuloy pa sa mga araw na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Magpapahinga na lang ako sa Pilipinas. Si Raul, na parang alam na kung anong nararamdaman ko, tumango lang. Wala siyang sinabing salita. Alam niyang ang sakit na nararamdaman ko ay ang sakit na hindi kayang itago. Walang makakatulong sa akin. DJ Serene, sa araw ng aking pagbalik sa Pilipinas, ramdam ko na parang wala na akong uuwian. Ang mga araw ko sa barko ay nagtapos, ngunit ang sakit na dala ko ay hindi pa nawawala. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang alisin sa aking isipan ang mga larawan ni Marga at Andre. Ang bawat mensahe, ang bawat tawag, lahat ng palatandaan ng kanilang mga pagtatagong lihim. Parang ang mundo ko'y isang malaking bula na unti-unting pumutok at ang mga piraso ng pangarap ko'y nagkalat na sa aking mga paa.
Nakarating ako sa bahay at nagsimula ng mag-ayos ng aking mga gamit. Lahat ng kinuha ko sa barko ay parang mga gamit ng isang taong magbabalik na mula sa isang digmaan. Ngunit sa bawat galaw ko, nararamdaman ko ang mga tanong na hindi ko na kayang sagutin. Kung si Marga ay patuloy na nagtago ng mga lihim sa akin, bakit ako bumalik? Para lang malaman ang mas masakit na katotohanan? Para lamang mamatay ang mga natitirang ilusyon na maaari ko pang panghawakan? Ang mga saloobin kong iyon ay naputol nang makita ko si Marga at si Andre. Si Andre ang kumpare ko na magkasama sa kwarto namin. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nang pumasok ako sa bahay, narinig ko ang ingay mula sa loob ng kwarto. Isang ingay ng mga halakhak, ng mga pabulong na salita. Inisip ko, baka may nangyaring hindi ko pa alam. Pero nang binuksan ko ang pinto, nakita ko ang imahe na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Marga at si Andre, nasa harapan ko, naglalapit ang mga labi nila at ang katawan nila'y magkakasama sa ilalim ng mga kumot. Walang saplot, walang alinlangan. Ang mundo ko'y parang isang malamig na dagat na hindi ko kayang pagtagiliran. Tumigil ako sa pinto, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang puso ko'y parang nalunod sa dagat ng galit at pagkabigo. Naramdaman ko na parang iniiwasan ko na ang lahat ng sakit na tumama sa akin, ngunit hindi ko na kayang itago pa ang galit sa aking mga mata. Si Marga, nang makita ako, nagulat at tumayo mula sa kama, nagmamadaling magsuot ng kanyang mga damit. Ano? Ano yung danero? Ang tanong niya, ngunit ang boses niya ay wala ng kabuntot na saya o kahit anong pagmamahal. Wala na siyang pakialam sa akin. Ako na lang ang tanga. Hindi ko na kayang makinig pa. Ang galit ko ay parang pumutok na bulkan. Tumakbo ako papunta. Kay Andre, tinulak siya palayo kay Marga at sinuntok siya sa mukha. Isang malakas na suntok ang tumama sa pisngi ni Andre. Mabilis siyang napahandusay sa sahig. Wala nang ibang naririnig kundi ang tunog ng aking mga galit na sigaw. Tama na, Andre! Tama na, Marga! Buwisit na buhay na ito. Ang katawan ko'y nanginginig, ang mga kamay ko'y kumakabog. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkatalo ito, kung anong klaseng sakit ang dulot nito. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang malupit na sakit sa aking dibdib at ang galit na nag-aapoy sa aking katawan. Si Andre ay walang magawa kundi humarap sa akin, humahapdi ang mukha niya mula sa suntok ko. Pare, wala kaming ginagawang masama. Baka naman kasi may maling akala ka, si Andre ay nagsalita na parang wala siyang kasalanan. Ngunit ang mga mata niyang matigas ay nagsasabing, hindi ko na kayang paniwalaan siya. Pati ba naman to? Gagawin mo pa? Hindi ba't ako lang ang nagsakripisyo para sa pamilya natin? Tapos ikaw, kumpare ko pa? Ang sigaw ko, ang mga salitang labas na sa aking bibig, na parang gustong maghampas ng matinding hangin sa loob ng kwarto. Si Marga naman ay parang tumutok, lang sa sahig ang mga mata niya ay parang nawala na sa lahat ng nararamdaman ko. Hindi siya umimik, nag-aabang lang siya ng pagkakataon na makalabas sa kwarto. Ang pakiramdam ko noon ay parang ang lahat ng mga taon ko sa kanya ay nawala na sa isang iglap. Parang ang mga pangarap ko'y nabasag. At wala nang natira, kundi ang mga pira-pirasong alaala ng kaligayahan na iyon. Ang puso ko'y naglalakbay sa isang malupit na dagat, at wala akong nakikitang pwedeng magsagip sa akin. Hindi ko na kayang makipag-usap pa. Lahat ng sinasabi nila ay parang isang malabong tunog na wala ng kabuluhan. Wala nang rason para magpatuloy pa, ang huling sinabi ko. Ang mga salitang iyon ay umabot sa aking tenga at natapos ang lahat ng ito. Hindi ko na kaya pang harapin si Marga. Tapos na tayo, Marga. Wala nang saysay ang lahat ng ito. Tumalikod ako. Hindi na siya pinansin.
At habang papalabas ako ng kwarto, naramdaman ko na parang ang lahat ng kaligayahan ay natapos na. Ang sakit ay muling bumalik. DJ sirinin nang lumipas ang ilang araw mula sa gulo sa bahay, ang bawat hakbang ko patungo sa buhay na wala ng pag-asa ay mas lalong nagpapabigat sa aking dibdib. Wala akong lakas para magpatuloy. Ang sakit na dulot ng pagtataksil, ng mga pagkatalo, ng lahat ng pangarap na muntik ng matupad ay masyadong mabigat para sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, kailangan ko pa ring magsimula ulit. Sa mga araw na iyon, iniisip ko kung paano ko pa babangon mula sa lahat ng kalbaryong dumaan sa akin. Lahat ng mga plano ko para sa aming pamilya ay napakabigat na bagyuhin sa isang iglap. Hindi ko na matanggap ang mga nangyari. Ang mga araw ko sa barko, ang mga taon ko sa paghihirap, ang mga pagsasakripisyo, at ang mga naiwan kong pangarap ay nagiging isang madilim na alaala. Isang umaga na isipan kong pumunta sa bangko. Baka sakaling may natirang pera, baka sakaling may maipon pa akong ilang halaga upang magamit sa mga susunod na araw. Wala na akong ibang matatakbuhan. Pumunta ako sa bangko, na kung saan kami ni Marga ay may joint account. Hindi ko pa rin matanggap na ang mga simpleng bagay na naipundar ko sa mahabang panahon ay tila nauubos sa isang kisap mata. Dahil sa bigat ng lahat ng nararamdaman ko, sinubukan kong kalmahin ang aking sarili. Dumaan ako sa teller at ipinakita ang mga detalye ng account namin. Inisip ko na baka may mga natirang pondo. Siguro hindi pa naman nauubos ang lahat ng itinaguyod namin. Ngunit nang binuksan ng teller ang account, para akong natamaan ng kidlat. Walang laman. Wala ni isang piso. Ang mga salitang narinig ko mula sa teller ay parang isang mahahabang dagok na tumama sa aking katawan. Sir, ang account po ninyo ay zero balance na parang isang taon na ako sa pagdinig ng mga salitang iyon, halos mawalan ako ng lakas. Ang mga mata ko'y parang naglaho at ang isip ko'y tila nagdidilim. Hindi ko pa rin matanggap. Pwede bang ma-check ulit? Merong pagkakamali yata, ang sabi ko sa teller na nakikita ang kaba ko. Ngunit, wala na talaga. Lahat ng mga pinaghirapan ko, ang mga bawat limos na pinadala ko para sa pamilya, para sa amin ni Marga, nawala. Ginugol nila ang lahat ng ipon ko. Si Marga, na ako'y iniwan at pinagtaksilan, ay ginamit ang perang pinagpaguran ko, kasama ng kumpare ko, si Andre. Paano? Paano nangyari ito? Ang tanong ko, halos boses ko'y naglalaman ng pagkabigo at pagkasiphayo. Wala po kaming magagawa, sir. Ayon po sa aming records, ang account po ninyo ay nagkaroon ng mga transactions na ginawa nitong nakaraang linggo. May mga withdrawals po, pati na po ang last withdrawal na ginawa nitong nakaraan, may malaking halaga po. Hindi ko na kayang marinig pa ang mga detalye. Alam ko na ang sagot. Si Marga at si Andre, sila ang gumagamit ng lahat ng perang ipinundar ko. Ang mga araw na inalay ko sa kanila, ang mga sakripisyo ko bilang seaman, ay nawala sa isang iglap. Lahat ng iyon ay ginamit nila upang magpakasaya, habang ako'y naglalakbay sa malupit na dagat ng lungkot at panghihinayang. Lumabas ako ng bangko na parang ang katawan ko'y wala ng kabuhay-buhay. Ang mga kamay ko'y nanginginig, at ang mga paa ko'y parang hindi ko na kayang maglakad. Pumunta ako sa isang kanto at naupo sa isang bench, nakatingin sa walang kasiguraduhan. Bakit? Bakit ko pa kinailangan mangyari ito? Ano pang silbi ng lahat ng hirap ko? Ng mga gabi ng hindi pagtulog? Ng mga sakripisyong ginawa ko para sa kanila? Para makuha ko lang ang ganitong kasinungalingan? Para makitang ubos na ang lahat ng pag-asa? Sa puntong iyon, wala na akong ibang maramdaman kundi galit. Galit kay Marga, galit kay Andre, galit sa sarili ko.
Bawat araw na lumilipas, ang sakit ay mas lalo pang lumalalim. Saan ako pupunta? Anong klase ng buhay ang natira sa akin? Hindi ko kayang ipagpatuloy pa ang buhay na ito. Puno na ako ng galit, ng pagkabigo, at ng mga alaala na hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko na kayang magtiwala sa kahit sino. Hindi ko na kayang magpatawad. At sa gitna ng lahat ng ito, natutunan ko na minsan, ang pinakamabigat na pagkatalo ay hindi ang pisikal na pagsubok na dumaan sa buhay ko. Ang pinakamabigat na pagkatalo ay ang mawalan ka ng tiwala sa mga taong pinakamamahal mo. Sa huli, ang mga pagkatalo ko ay natutunan ko na walang kapatawaran at ang buhay ko'y puno ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Nang mga sumunod na araw, parang ang buong mundo ko'y nagdilim. Wala na akong ibang naiisip kundi ang sakit, ang galit, at ang lungkot na nagmumula sa bawat alala ko sa aming relasyon ni Marga. Wala na ang mga alaala ng mga magagandang araw, ang mga tawa, ang mga pangarap na noon ay kami lang ang may alam. Lahat ng iyon ay nawala, at ang natira na lang ay ang mga pira-pirasong bahagi ng isang kwento na walang katapusan ng pasakit. DJ Serene, bumalik ako sa bahay ngunit hindi ko na kayang magtagal. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit ako nanatili? Bakit ko pa pinilit? Bakit ko binuhay ang ilusyon na sana ay magiging maayos? Kami? Ang sakit ng mga tanong na yon ay parang tinadtad na mga tinik na walang awat sa aking puso. Isang hapon, nag-text si Marga. Ang mensahe niya ay parang sinadyang ipasa sa akin, pero alam kong may dahilan kung bakit ako binigyan ng pagkakataong mabasa ito. Gusto ko na mag-usap tayo, baka sakaling magkaintindihan pa tayo. Ang mga salitang iyon ay parang tinaga ako sa puso. Magkaintindihan pa ba kami? Matapos ang lahat ng nangyari? Matapos ang mga pagtataksil, ang mga kasinungalingan, ang mga pagkawala ng tiwala? Ang mga tanong ko ay naglalakbay sa isang lugar na hindi ko kayang sagutin. Pero bilang isang tao, naghahanap pa rin ako ng kasagutan. Kahit pa alam kong malabo na. Nagdesisyon akong makipagkita sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto ko pa ring marinig ang kanyang paliwanag, gusto ko pang maghanap ng dahilan para magpatawad. Ngunit sa bawat hakbang ko patungo sa kinaroroonan namin, nararamdaman ko ang bigat na dumarating. Ang mga alaala ni Marga ay parang mga guni-guni na sumasalungso sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong klaseng pagtatapos ito. Kung ito na nga, ba ang katapusan ng lahat? Pumunta ako sa bahay nila at doon ko siya nakita. Si Marga, nakaupo sa isang sulok ng bahay, tahimik, may halong lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may parte sa puso ko na umaasa pa rin. Umaasa na baka may matirang pag-asa sa amin. Pero ang mga mata ni Marga ay hindi na katulad ng dati. Wala ng spark, wala ng init. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Ngunit alam kong huli na ang lahat ng iyon. Pare, alam kong hindi ko na kayang itama ang lahat ng ginawa ko. Pero sana magkausap tayo. Ang sabi niya habang nakayuko. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, pero hindi na ako nakaramdam ng awa. Hindi ko na kayang makaramdam ng awa. Ang nararamdaman ko ngayon ay galit at sakit. Ang sakit, Marga, ang sagot ko, ang boses ko'y napakahapdi. Ang sakit at alam mo ba kung anong sakit ang pinakamalaki? Ang mawalan ng tiwala sa taong akala mong hindi kayang saktan ka? Ang mawalan ng pangarap sa isang relasyon na nilabanan ko ng buo? Ngumiti si Marga pero isang malungkot na ngiti. Patawarin mo ako, ang sabi niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Hindi ko alam kung anong naging dahilan. Pero sana makapagsimula tayo ulit. Nakatingin ako sa kanya,
Ngunit wala nang nakikita sa kanyang mata. Wala nang natirang galak, wala nang pagmamahal. Ang lahat ng ito ay nawawala na. Ang mga pagsisisi niya ay hindi na kayang punan ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Marga, ang hirap magpatawad at hindi ko na kayang gawin pa. Hindi ko na kayang magsimula ulit. Ang lahat ng ginawa mong kasalanan, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng paglimos ng tiwala ko, hindi ko na kayang balikan pa. Walang sagot si Marga. Tahimik siyang nakaupo, ang mga mata niya ay tila nawawala na sa akin. Siguro ay nararamdaman niyang naubos na ang lahat ng pagkakataon at hindi ko na kayang ibalik ang dati. Bumuntong hininga ako at tumalikod. Wala nang ibang paraan, Marga. Tapos na tayo. Tapos na. Ang mga salitang iyon ay parang mga tanikala na nakalupig sa kanya. Sinadyang umalis ako sa bahay, iniwan siya doon sa kanyang kalungkutan, ngunit sa aking mga mata, wala na siyang lugar sa buhay ko. Ang pinakamabigat sa lahat ng nangyari ay hindi na kayang itama ng mga salitang patawad. Hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko kayang tumanggap ng mga paliwanag na matagal nang nawala ng kabuluhan. Ang mga araw ng pagsasama namin ay natapos na, at ang huling sakit na aking naramdaman ay ang kabiguan ng isang relasyon na hindi ko na kayang ipagpatuloy. Naglakad ako papalayo, at sa bawat hakbang, ang mga sugat sa aking puso ay lalong lumalala. Ang huling sakit na iyon ay magpapaalala sa akin ng lahat ng mga pangarap na nasira, ng mga oras na nasayang, at ng isang buhay na hindi ko na kayang balikan. DJ Serene, dumating ang araw na natutunan kong bitawan ang lahat. Hindi ko na kayang magdalang lumbay sa mga alaala ng mga pagsasamang masaya at nagmamahalan kami. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkatalo, natutunan ko na ang buhay ay hindi palaging ayon sa plano, at may mga pagkakataong kailangan mong tanggapin ang katotohanan upang magpatuloy. Bumalik ako sa pamilya ko. Walang ibang lugar na mas nakakagaan ng loob, kundi ang bahay na puno ng pagmamahal at suporta. Wala na si Marga sa buhay ko, at natutunan kong hindi ko na kayang magpatawad, at hindi ko na kayang ibalik pa ang dating tayo. Isang gabi, nagsulat ako ng liham para kay Marga. Walang galit, walang pagkamuhi. Simple lang. Patawarin mo ako kung hindi kita kayang mahalin pa. Wala nang saysay ang lahat. Pagtatapos na ito, at natutunan ko nang magpatuloy. At sa bawat salitang iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng mga sugat sa puso ko. Ang kwento namin ni Marga ay natapos na, at natutunan ko na hindi lahat ng relasyon ay may happy ending. Minsan kailangan mo lang matutong magpatawad sa sarili upang makapagpatuloy. Naglakad ako papalayo, at habang lumalayo ako sa mga alaala ng sakit, natutunan ko. Ang kwento ko ay hindi natatapos sa pagkatalo. May mga bagay na kailangan na talikuran upang magbukas ang mas magagandang posibilidad sa buhay. Salamat sa inyong mga kasirin. Hanggang sa muli.